Posibleng sympathy attack ng local terrorists sa Mindanao, hindi isinasantabi ng Philippine National Police. Mayor Isko Moreno ipinag-utos sa Manila LGU ang pagtitipid ng langis. 10 foreign aircrafts stranded sa mga paliparan sa bansa dahil sa Middle East tension, ayon sa CAAP. Pagtukoy sa sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte isinasagawa. Emergency power para mapababa ang excise tax sa langis, tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa liderato ng Kongreso. Unang trial laban sa 9 na akusadong opisyal ng Department of Public Works and Highways 4B sinimula na ng Sandigan Bayan. Kasangbahay, ngayon po ay araw ng Martes, March 3, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Simula kaninang umaga ay ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis sa bansa ang big-time oil price hike. 1 peso and 90 centavos ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang piso at 20 sentimos ang dagdag sa diesel. Samantala, piso at 50 sentimos naman ang sa kerosene. Ito na ang ika-10 price hike sa diesel at kerosene at ika-8 naman sa gasolina ngayong 2026. Ang pagtaas ng presyo ay bunsod ng nagpapatuloy na geopolitical tension sa gitnang silangan. Hiniling ng Department of Energy sa mga kinatawan ng oil companies sa kanilang pulong kahapon na gawing staggered o utay-utay ang pagpapatupad ng oil price hike. Ito'y upang hindi masyadong mabigatan ang mga motorista sakaling hindi na maiwasan ang pagtaas ng presyo ng langis kasunod ng gulo sa Middle East. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, pinag-usapan sa kanilang pagpupulong ang tranches ng dagdag presyo sakaling umabot sa 3 piso kada litro ang itataas sa susunod na linggo. Bagamat walang kontrol ang pamahalaan sa galaw ng pandaigdigang merkado, tiniyak ng DOE na may sapat na inventaryo ang mga oil firms alinsunod sa Executive Order 134 bilang panangga sa krisis. Sa gitna ng pangamba sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East, naglabas ng kautusan si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso upang bawasan ng halos kalahati ang konsumo ng fuel ng lokal na pamahalaan. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang pondo ng lungsod at matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Narito ang report ni Joan Nano. Inanunsyo kahapon March 2 ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order No. 7 Series of 2026 na nag-uutos ng pagpapatupad ng mga hakbang para bawasan ang paggamit ng enerhiya sa lahat ng tanggapan ng pamahalaang lungsod. Executive Order No. 7 Series of 2026. Order instituting emergency measures to reduce fuel consumption in the city Government of Manila. Ayon sa alkalde, mahalaga ang agarang pagkilos habang may banta ng pagkaantala sa supply ng langis at posibleng pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Isa sa mga pinangangambahan ang epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Whereas the City Government of Manila must act to protect public funds, maintain essential public services,
and reduce exposure to fuel supply and price shocks by instituting immediate fuel conservation measures. Bilang bahagi ng kautusan, inatasan nito ang mga barangay at satellite offices na bawasan ang biyahe at mga opisyal na lakad at hinikayat rin ang mga online transactions at coordination kung maaari. Ipatutupad din ang mandatory power shut-off sa mga tanggapan ng pamahalaan simula alas 5 ng hapon bilang bahagi ng energy conservation efforts. Hindi naman sakop ng polisiya ang mga ospital at healthcare facilities ng lungsod, mga emergency response vehicles, serbisyo sa basura, traffic management at iba pang kritikal na infrastructure upang matiyak na hindi maaantala ang mahalagang serbisyo. Sinabi rin ni Dumagoso na makikipag-ugnayan ang lungsod sa mga ahensya ng pamahalaan upang mas mapalawak pa ang mga hakbang sa pagtitipid ng fuel. The city shall coordinate with the Department of Energy, national government agencies, and other local government units to align measures, access technical assistance, and share best practices. Ayon sa alkalde, mananatili ang pulisiyang ito hanggang sa mag-stabilize ang sitwasyon ng supply at presyo ng langis. Sa mga larawang ibinahagi ng Manila Public Information Office, ilang mga opisina ng pamahalaang lungsod ang agad na sumunod sa utos ng alkalde na pagtitipid sa enerhiya. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, umaasa ang pamahalaang lungsod ng Maynila na mapapanatili ang maayos na serbisyo sa mga Manileño habang iniiwasan ang labis na epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na may mga grupo sa Pilipinas na posibleng makisimpatya sa Iran. Bunsod nito, mahigpit na ring binabantayan ng PNP ang mga organisasyong maaring may paggiling sa naturang bansa sa gitna ng ginagawang pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Mula sa Camp Crame, may ulat si Lea Ilagan live. Lea, ano-anong grupo ba itong posibleng maglunsad ng sympathy attack sa Pilipinas? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Posibleng ang mga local terrorists sa Mindanao na kinabibilangan ng ISIS-inspired Mauti Group at Abu Sayyaf Group. Kaya naman bukod sa pag-alerto ng PNP, pinakilos na rin ang pamunuan ng pulisya ang kanilang intelligence group para i-monitor ang galaw ng mga local terrorists sa Mindanao. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa interview sa Hataw Balita kaninang umaga na nanatiling nakamonitor ang pambansang pulisya sa tensyon sa gitnang silangan at maging sa galaw ng terorista sa Mindanao. Ito'y dahil hindi isinasantabi ng PNP ang posibleng sympathy attack. Pinakilos na rin aniya ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang intelligence group na mahigpit na magbantay upang mapigilan sakaling may planong maglunsad ng pag-atake ang mga Abu Sayyaf at ISIS-inspired Mauti Group bilang suporta sa Iran at Iraq. Bukod sa Mindanao, pinababantayan din ng pamunuan ng PNP ang Metro Manila at mga vital installations sa bansa. Sa ngayon, wala pa aniyang namomonitor ang PNP, subalit naka-alerto na sila para sa posibleng anumang insidente. Nanawagan din ang PNP sa publiko na maging mapagmatsyag at agad na i-report sa 911 ang anumang kahinahinalang tao o bagay na mapapansin sa kanilang mga lugar. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Pansamantalang sinuspinde ng bansang Qatar ang produksyon ng liquefied natural gas matapos na puntiryahin ng Iranian strikes ang Gulf Energy Facilities. Ito ay sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na sagupaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Inianunsyo ng Qatar Energy ang suspensyon matapos na targetin ng Iranian drone ang Ras Laffan Industrial City at isa pang power plant malapit sa LNG production site. Bunsod nito, inaasahan na ang pagtataas ng presyo ng natural gas, lalo't itinuturing ang Qatar Energy bilang pinakamalaking LNG producer sa buong mundo.
10 foreign aircrafts ang stranded ngayon sa iba't ibang paliparan sa bansa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. May report si Asher Cadapan Jr. Nagiging hamon sa ilang international airline companies ang pagbalik ng kanilang mga eroplano sa mga bansa sa Middle East dahil sa matinding tensyon na nagaganap doon. Ito ang inilahad ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa gitna ng mga kanselasyon sa mga flights papunta o galing sa gitnang silangan. Ayon kay Bea Bernardo, Public Information Officer ng CAAP, ilang foreign aircrafts ang nananatili lang sa 3 paliparan sa Pilipinas. Pangunahin na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang dito ang ilang eroplano ng airline companies na Emirates, Qatar Airways, Kuwait Airways, Etihad Airways at Gulf Air. Meron tayong accounted na 10 foreign aircrafts na stranded dito sa Philippines. So 7 ang nasa Manila, 2 ang nasa May Clark at 1 ang nasa Mactan. So dahil nga currently close yung karamihan sa mga airspace sa Middle East, so hindi pa sila makabalik doon sa mga home country nila. So nandito pa sila sa Manila. Paliwanag ng CAAP, wala pa silang datos kung ilan ang kabuang bilang ng mga crew ng mga stranded na eroplano sa bansa. Gayunman, binibigyan anya ng tulong ang mga ito. Tiniyak din ng ahensya na walang congestion sa mga paliparan bunsod ng mga nakahimpil na eroplano. Well, wala naman siyang direct impact dun sa nangyayaring pag-fly in and fly out ng mga local destinations natin and other destinations. So, nagkaroon lang ng konting adjustment dahil nakapark sila dun sa mga slots, pero meron naman mga allotted slots naman talaga ang mga airlines dito sa Philippines. So far hindi naman malaki yung naging epekto nito sa amin. Nangangamba naman ang CAAP na posibleng ilang eroplano rin mula sa Pilipinas ang na-stranded sa mga paliparan sa mga bansa sa gitnang silangan na apektado ng sigalot. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ng Maritime Industry Authority ang mga barko na nakarehistro sa Pilipinas sa kanilang international voyage dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Batay sa advisory na inilabas ng Marina, dapat obserbahan ng mga barko at shipping companies ang situational awareness at monitoring, safe navigation at communication and reporting. Gayon din ang security measures sa barko at ang kaligtasan ng kapakanan ng mga sakay nitong cruise. Kahapon, sinabi ng Marina na nagsasagawa sila ng tracking sa mga barko na Philippine registered. Pinag-iingat ang mga ito sa mga bansa na mayroon geopolitical tension. Sugatan ang isang overseas Filipino worker sa pagsabog sa Kuwaiti Airport kahapon. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa isang panayam kanina. Ayon kay Secretary Kakdak, nagtamo ng very minor injury ang 27 anyos na Pinay restaurant employee sa Kuwait International Airport. Matapos magamot ang kanyang neck wounds, ay nakalabas na rin ito ng ospital. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na nakaabang na ang iba't ibang tulong at suporta para sa pamilya ng naulilang OFW sa Israel. Bukod dito, naghihintay na lang din ang ahensya ng tamang timing o pagkakataon upang maiuwi na rin ang mga labi nito sa Pilipinas. May ulat si Mia Alonzo. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers o DMW para sa agarang pagpapauwi sa labi ng OFW caregiver na si Mere Andevera mula sa Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na ang kaniyang tanggapan kasama ang Philippine Embassy sa Tel Aviv para sa repatriation process ng labi. We will wait for the right time to do this. So, naintindihan naman din ng pamilya yon. As I said, the husband is in Israel. So, we will wait for the appropriate time na mapauwi yung labi ni OFW Mary Ann. But we're in good hands kasi nga, as I said, the Israeli government is fully backing us in this endeavor. So, in due time, OFW Mary Ann will be home safely.
Bukod dito, nagpadala na rin nila sila ng kanilang tauhan sa Tel Aviv upang tulungan ang asawa ni Mary Ann sa mga kakailanganing iproseso kasabay ng pagbibigay ng tulong pinansyal at funeral support ng OWA. Patuloy din ang pagmomonitor at pagtulong ng pamahalaan sa naulilang pamilya ng Pinay caregiver sa Pangasinan. Nakausap namin mismo yung asawa ni Mary Ann na caregiver din sa Israel. And sinasaayos na po ang pagpapauwi, and we're thankful to the Israeli government kasi ganun na lamang din ang suporta ng Israeli government. Hindi lamang suporta, katulad natin ay pinaparangalan din ang heroism ni OFW Mary Ann kasi namatay siya literally in the line of duty. Samantala, bilang suporta sa iba pang mga OFW na kasalukuyang nasa iba't ibang bahagi ng Middle East, pinalalakas pa ng mga ahensya ng gobyerno ang interagency coordination upang masiguro ang agarang assistance sa mga mangangailangan ng tulong. Kabilang dito ang medical response ng Department of Health na naghahanda ng online medical consultation at psychosocial services para sa mga OFW na naapektuhan ng kaguluhan. Samantala, mandato naman ng Department of Information and Communications Technology ang pagpapatibay ng komunikasyon sa mga OFW sa gitnang silangan. Kasama na dito ang pagbibigay ng instruction sa mga regional offices na magbigay ng libreng connectivity sa mga pamilyang magnanais makipag-ugnayan sa kanilang mga kaanak sa apektadong lugar. Naghahanda naman ng DSWD ng tulong para sa pagpapauwi ng mga OFW, habang reintegration at livelihood programs naman ang ihahandog ng DTI para sa mga magbabalik ng bansa. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Basista sa lalawigan ng Pangasinan na bibigyan ito ng tulong ang pamilya ng nasawing Pinay caregiver sa Israel. Ang ulat mula kay Lizelle Nael. Nangako ang lokal na pamahalaan ng Basista, Pangasinan na magbibigay ng buong suporta sa pamilya ng 32 anyos sa si Mary Ann De Vera, isang Pinay caregiver na nasawi matapos tamaan sa ginawang airstrike ng Iran sa Israel. Ayon kay Basista Mayor Honorable Jolly Resuelio, nagsagawa na ng emergency meeting ang LGU kasama ang PESO, MLGOO, Local Finance Committee at mga miyembro ng Sangguniang Bayan upang pag-usapan ang agarang tulong sa naulilang pamilya. Gawin namin yung aming makakaya na maasikaso yung family at mapabilis yung proseso at our end, no, yung pagtulong sa kanila. So ang Sangguniang gagawa ng resolution, of course, sa kanila, sa family, and siyempre sa amin, magbigay din kami ng financial support. Ang probinsya magbibigay din na, I believe, nag-contact rin provincial government. Nandito rin ang DSWD kanina. And yeah, it's not all about the financial matters. Gusto lang nila talaga is mapabilis lang yung process ng pag-uwi ng family, yung asawa at saka yung mismong OFW natin. Nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan para sa karagdagang suporta. Samantala, nakiusap ang pamilya na respetuhin ang kanilang privacy habang sila ay nagluluksa at ang tanging hiling ay ang agarang pag-uwi ng labi ni De Vera sa kanilang tahanan sa Basista. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbibigay din ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamilya ni Mary Ann Velasquez De Vera, ang Pinay caregiver na nasawi sa Israel dahil sa kasalukuyang gyera. Ayon sa DSWD, kumilos na ang kanilang field office sa Ilocos Region para makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan para sa komunikasyon sa pamilya ni De Vera. Magbibigay ang DSWD ng tulong pinansyal mula sa Programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Magbibigay din ng psychosocial support ang DSWD sa pamilya ni De Vera. At pinag-aaralan din ang paglalaan ng livelihood assistance mula sa kanilang Sustainable Livelihood Program. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News.
Nagpatawag ng cabinet meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga upang talakayin ang issue sa gitnang silangan. Sa kanyang press conference, sinabi ng Pangulo na nananatiling hamon ang paglilikas sa mga Pilipino. Kakausapin rin ng Pangulo ang liderato ng Kongreso para talakayin ang panukalang emergency power. Alamin natin ang detalye ng ulat na yan mula kay Nel Maribohok Live. Nel, ano yung partikular na tatalakayin ng Pangulo sa liderato ng Senado at Kamara? Aga nais na talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang panukalang mabigyan siya ng kapangyarihan na maibaba ang excise tax sa langis. Isa ito sa nakikitang paraan ng Pangulo para makatugon sa posibleng epekto ng gulo sa Middle East sa presyo ng produktong petrolyo. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the President the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Ayon sa Pangulo, nakahanda na ang fuel subsidy sa mga targeted sector na posibleng maapektuhan ng fuel price hike. Isa pa sa nakikitang hamon ng Pangulo ay ang paglilikas sa ating mga kababayan na naapektuhan nga ng gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Marcos, nag-aalala siya dahil delikado ang magpalipad ng eroplano sa airspace sa gitnang silangan. Ang problema, walang lumilipad na eroplano at yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, 3 fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. Sa datos ng Pangulo, aabot sa 1,416 ang nais na magpa-repatriate. Karamihan dito ay mula sa Israel, Bahrain at Dubai at iba pang mga lugar sa gitnang silangan. Payo ng Pangulo sa ating mga kababayan makinig sa payo ng mga otoridad at pumunta sa ligtas na lugar. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Inaasahang mapapabilis na ang pagtalakay ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Ito ay dahil mula sa 2 reklamo na lang ang didinggi ng House panel. Ang detalye sa balita ni Rosalie Coz. Iniurong na ng petitioners ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sina Akbayan Representative Percy Sendanya at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang endorsers nito. Samantalang sumang-ayon naman ang mayorya ng House Justice Committee na isantabi ang unang reklamong impeachment dahil sa paglabag sa 1-year bar rule ng paghahain ng impeachment complaint. Ine-endorso naman ito ng makabayan lawmakers. Technically, 2 na lang ang susuriin ng House panel ayon sa chairperson nitong si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Bunsod nito, inaasahan ng mapapabilis ang proseso ng pagdinig. Apparently, we will be able to move faster considering that we have 2 impeachment complaints na lang. Yes, I believe that there's basis to say that we can move faster this time.
Samantala, binigyang diin naman ng Vice Chairperson ng House Justice Committee na si San Juan City Representative Bel Zamora na hindi apektado ang merito ng mga reklamo dahil lamang iniurong ang ikalawa at isinantabi ang una. Dagdag pa nito, susuportahan at makikibahagi ang endorsers ng first at second impeachment complaints sa deliberasyon ng House panel. In fact, the endorsers of the first and second complaint said that they are supporting and are joining the deliberations of the third and fourth impeachment complaints. There was no ruling on the merits. In fact, the endorsers themselves of the first and second complaints said that this is not their withdrawal. Ipagpapatuloy ng House Justice Panel ang deliberasyon sa dalawang impeachment complaints ngayong araw at tutukuyin kung sufficient in substance o may sapat na batayan ng mga reklamo at pasok sa impeachable offense na nakasaad sa saligang batas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinasagawa ng House Committee on Justice ang pagtukoy sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan ito ng pagsusuri kung may sapat bang batayan at pasok sa impeachable offense ang mga alegasyon laban sa pangalawang Pangulo. Ang detalye ihahatid ni Rosa Licoz live. Rosalie, ano yung susunod na hakbang kung matutukoy na sufficient in substance yung dalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte? Aga ngayong araw nga ay tutukuyin kung sufficient in substance yung ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos ngang matukoy na sufficient in form o sapat yung anyo ng dalawang reklamo kahapon. Ibig sabihin sa pagtukoy kung sapat ang nilalaman o sufficient in substance, dapat credible yung mga aligasyon sa impeachment complaints at pasok sa impeachable offense na nakasaad sa saligang batas. Kung matutukoy na sufficient in substance ang dalawang reklamo, bibigyan ng kopya ng resolusyon at verified complaints ang respondent o si VP Duterte at may 10 araw ito para sagutin ang complainants. Magre-reply naman dito ang complainants sa loob ng 3 araw. Magsusumite ang magkabilang panig ng affidavits o counter-affidavits. Kasunod nito, tutukuyin na ng House Justice Committee kung may sapat na grounds for impeachment ang mga reklamo at kung mayroon, tsaka magsasagawa ng pagdinig o hearing proper ang House panel. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Jervy Luis Ro, Chairperson ng House Committee on Justice. At this stage, we are not determining the guilt. We are not weighing the evidence. The only question before us is there enough in these complaints to justify moving forward with the impeachment process? Ito bang nakasaad dito? Sapat ba itong dahilan para sa impeachment? Samantala, unang nagpresenta ng mga aligasyon sa third impeachment complaint ang endorser na si Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Sa isang tinatalakay yung mga batayan ng reklamo ng third impeachment complaint. Una rito, yung umano'y matinding paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption, pagtataksil sa tiwala ng publiko at iba pang high crimes dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kumpiyansa si Representative De Lima na may sapat na ebidensya ang mga paratang sa kanilang reklamo laban kay VP Duterte. Ang maling paggamit ng confidential funds, simulated liquidation, at paghadlang sa mga mekanismo ng oversight ay tuwirang nagpapapurol sa mekanismo ng pananagutan ng mga institusyon. If admitted as true, such conduct erodes confidence in high office and disrupts the faithful execution of the laws, which makes the VP unworthy to remain in office. That rises to the level of other high crimes. Aga-anim yung grounds for impeachment na nakasaad sa ikatlong reklamo na inendorso ni Representative De Lima at sa kasalukuyan ay nasa ikalawang ground pa lang na pagtalakay ang House Justice Committee. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz.
Inamin ni Ombudsman Crispin Remulla na nakipagpulong siya sa mga kinatawan na International Criminal Court noong nakaraang taon. Ito ay kaugnay ng nakasulat sa salaysay ng 18 nagpapakilalang Marines na nakipag-ugnayon umano si Ombudsman Remulla sa ICC sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, inuudyukan naman ng Ombudsman na magsumite ang grupo ng mga umano'y Marines ng kanya-kanyang individual affidavits. Ang detalye mula sa ulat ni Evan Alvarez. Hindi itinanggi ni Ombudsman Crispin Remulla na nakausap niya ang 2 kinatawan ng International Criminal Court nang pumunta ang mga ito sa Pilipinas noong nakaraang taon. Hindi na umano matandaan ni Ombudsman Remulla ang eksaktong petsa kung kailan sila nagpulong. Ngunit nangyari umano ito matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025. Ito'y kasunod ng pagsasapubliko ng nakasulat sa joint affidavit ng 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Marine Corps na nakipag-ugnayan si Ombudsman Remulla noong siya ay Secretary of Justice kay dating PNP Chief Nicolas Torre III, dating Senador Antonio Trillanes IV at sa 2 kinatawan ng ICC sa mismong bahay ni Remulla sa Makati. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang 2 personal na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin. Mga Pilipino kasi mga testigo. Paliwanag nito, nabasa na niya ang joint affidavit na isinumite sa kanilang opisina at kung paano siya isinangkot ng mga ito sa naturang sinumpaang salaysay. Ngunit giit ni Remulla, patungkol lamang ang kanilang napag-usapan sa kaligtasan ng mga tetestigo sa kaso at kahandaan ng kanilang ahensyang tumulong kung kinakailangan. Allegations are serious. Di ba? Kasama ako dyan. Nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Ngunit bukod sa pagbanggit sa kanya sa affidavit, may mas malalaking aligasyong anyang dapat patunayan ang grupo ng mga umano'y Marines. Kasama na rito ang pagpapakilalang dati rin silang security aid ni former congressman at ni fugitive na si Zaldico at nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa iba't ibang politiko. Bunsod nito, hinihimok ni Remulla si Attorney Baligod na isumite sa kanila ang kanya-kanyang affidavit ng mga kliyente nito upang tuluyang malaman kung ano ang mga impormasyong hawak ng bawat isa. Mag-produce yan ng 18 iba't ibang affidavit para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh, hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. Para kay Remulla, mahirap paniwalaan ang mga seryosong aligasyong laman ng salaysay. Anya, tila nais lamang guluhin ng mga ito ang isipan ng publiko at samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Ano yun eh, it's meant to create a tipping point. It's meant to create a politically unstable environment. That's how I read it. Yun ang basa ko. Sir, na-mention doon sa affidavit. Pati yung timing niya. Yun. Sa kabila nito, nais malaman ng Office of the Ombudsman kung ano ang nalalaman ng bawat isa. Kasabay na rin ang planong background check ng National Bureau of Investigation o NBI upang matukoy ang kredibilidad ng mga ito. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hanggang ngayon ay kini-question pa rin ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang kredibilidad ng pahayag ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ayon sa Senador, may ilang bagay pa ring hindi nagtutugma sa kwento ng mga nabanggit na individual. May ulat si Jed Neresina. Binigyang diin ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang kawalan ng kredibilidad sa testimonya ng 18 individual na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps na nag-uugnay kay dating House Appropriations Chairman Representative Zaldico sa isang bilyong-bilyong cash delivery scheme.
sa kanyang privilege speech kahapon. Iginiit ni Senator Lacson na ang naturang akusasyon ay salungat sa lohika at matematika. Ipinaliwanag ng senador na ang 805 billion pesos ay tumitimbang ng 805 metric tons batay sa 1 kilo bawat milyong piso na kinakailangan aniya ng hindi bababa sa 13,400 na maleta. Aniya, ang bigat pa lamang ng mga bakanteng maleta ay aabot na ng 53.6 metric tons, kaya imposibleng umanong mabuhat at mailipat ito ng 2 assistant at 18 tauhan lamang. Dahil dito, iginiit ni Senator Lacson na ang pisikal na imposibilidad ng senaryong ito ay sapat na upang mapasinungalingan ang testimonyang ito. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. Binigyang diin din ng senador na ang halagang ito ay katumbas ng halos 15% ng lahat ng perang papel na umiikot sa Pilipinas noong 2024. According to a Bangko Sentral ng Pilipinas, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. Dahil dito, nagbabala ang mambabatas na kung tatanggapin ng Senado ang mga testimonyang physically impossible o imposibleng mangyari sa realidad, ay para na rin silang dagpahintulot sa pagpapakalat ng maling impormasyon. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Senator Amy Marcos sa Senado na suriin ang kontrobersyal na affidavit ng 18 dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon sa senadora, hindi dapat baliwalain ang mga seryosong akusasyon, kabilang na ang alegasyon ng bilyon-bilyong pisong cash delivery scheme. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, bakit iginigiit ni Senator Marcos na dapat maimbestigahan ng Senado ang affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines? Ela sa kabila ng hindi na pagpatol ng ilang senador dito sa inilabas na salaysay ng 18 nagpakilalang dating Marines, ayon kay Senator Amy Marcos, yung katotohanan ay lalabas lamang sa pamamagitan ng investigasyon, kaya ito aniya yung dahilan kung bakit kailangan ng talakayin o suriin dito sa Senado ang nasabing affidavit. Binigyang diin ni Senator Amy Marcos na hindi dapat baliwalain ang seryosong akusasyon ng bilyong-bilyong pisong cash delivery na dumaan umano sa iisang tao lamang sa loob ng 2 taon. Naniniwala ang senadora na tungkulin ng Senado na busisiin ang joint affidavit ng 18 dating Philippine Marine Corps at mga tauhan humano ni dating Congressman Zaldico, kahit gaano man ito aniya kahirap paniwalaan. Bagamat aminadong hindi ka panipaniwala ang laki ng halaga
Iginiit ni Senator Marcos na dahil sa mga pagdududa, mas lalong dapat payagan ang mga nabanggit na individual na magpaliwanag at maglatag ng ebidensya sa ilalim ng inquiry o pagsisiyasat ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Binigyang diin din ng mambabatas na ang inquiry o investigasyon ay hindi lamang para sa interes ng publiko, kundi para rin protektahan ang reputasyon ng mga inaakusahan, kabilang na ang ilang miyembro ng Senado at mismo ang Senate President. Nanindigan naman ng Senadora na sa pamamagitan lamang ng investigasyon lilitaw ang katotohanan at mapatunayan man itong totoo o malantad na kasinungalingan. Kaugnay nito, nahingan na nga rin ng komento ang ilang mga senador tungkol dito sa inilabas na salaysay ng mga nagpakilalang dating Maris, at ang ilan sa kanila ay nagsabing hindi na nila dinidignify itong nasabing salaysay, bagamat iginigiit nga ni Senator Amy Marcos na dapat itong dalhin sa Senado at maimbestigahan. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Isinagawa ngayong araw sa Sandigan Bayan ang trial o mismong paglilitis sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Mimaropa Region. Ito ay para sa kasong malversation kaugnay ng umano'y substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro, kung saan kapwa-akusado nila si dating Congressman Zaldico. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano na ang mga nangyari sa ginagawang paglilitis dyan sa Sandigan Bayan? Aga, inuna ng korte na magpresenta ang prosekusyon ng kanilang testigo laban dito sa mga akusado. Yan ay matapos ang ilang linggong paghahanda ng magkaparehas na panig para dito sa trial proper na sinimulan na ngayong araw. Isinagawa ngayong umaga, March 3, ng Sandigan Bayan 6th Division ang unang araw ng trial sa kasong malversation para sa siyam na akusadong DPWH Mimaropa officials na sangkot sa umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Dala ngayong araw ng prosekusyon si Engineer Edilu Tejido, Provincial Engineer ng Oriental, Mindoro, upang tumestigo laban sa mga akusadong opisyal mula sa kanilang lalawigan. Sa cross-examination ng defense team, isa sa mga kinwestiyon ay kung maayos bang naipaalam sa SunWest Corporation, kontraktor ng naturang Road Life Flood Control Project, ang isinagawang inspection noong September 7. Ayon kay Tejido, ipinagbigay alam nila ito sa mga tauhang naroon mismo sa site. Ngunit nang itawag sa SunWest Corporation, wala umanong available na mga kinatawan mula sa naturang kumpanya para pumunta sa inspeksyon. Samantala, una nang natapos ang bail hearings para sa hiling na makapagpiyansa ng mga akusado at hinihintay na lamang ang resolusyon para rito. Posible rin i-adopt ng prosekusyon ang mga nakuhang impormasyon, testigo at judicial affidavits mula sa mga nagdaang bail hearings. Sa kabilang banda, nananatili namang at large si dating Congressman Zaldico at iba pang akusado mula sa SunWest Corporation na humawak ng kontrata ng naturang flood control project. Aga tumagal nang hindi lalagpas sa 2 oras itong unang araw ng trial proper. Inaasahan na ipagpapatuloy ito sa March 5, 2026 at tuwing Martes at Huwebes ng mga susunod na linggo. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Negatibo pa rin ang resulta ng ginagawang paghahanap ng Philippine National Police sa negosyanteng si Atong Ang. Ito'y kahit na napuntahan na ng mga pulis ang mga properties nito at ilang mga kaibigan. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. Kinumpirma ng Philippine National Police na nasa 20 lugar na posibleng pinagtataguan ni Atong ang ni-raid ng mga otoridad simula Enero ngayong taon. Kabilang aniya sa pinuntahan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga lugar sa Metro Manila, Central Luzon at Bicol Region. Ngunit, sa kabila nito, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na bigo pa rin ang mga otoridad na matagpuan ang pinaghahanap na negosyante. We have raided and or checked the properties and known whereabouts of Atong Ang. Siguro hindi lalagpas sa 20 areas ito that were visited or raided
not only twice but thrice. In fact, we have already scored a number of islands here in the Philippines para lang ma-deny and or the reported presence of fugitive Atong Ang ay nandun. So it turned out to be negative. Gayunman, sinabi ni General Nartates na hindi tumitigil ang pambansang pulisya sa paghahanap sa puganting si Ang. We are in constant coordination with our international partners. Maybe baka gumamit ng ibang pangalan at napunta doon. Si Ang ay mayroong 3 warrant of arrest mula sa iba't ibang korte, kaugnay sa pagkawala ng nasa 34 na sabungero sa bansa. Nasa 20 milyong piso na rin ang patong nito sa ulo matapos na itaas ng Department of the Interior and Local Government ang reward para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng negosyante. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAG-ASA ang publiko sa matinding init ngayon dry season. Noong March 1, nagpalabas ng muli ang PAG-ASA ng Heat Index Forecast. Ayon kay Joribel Masalio, Assistant Weather Services Chief ng PAG-ASA, maaari pa ring maranasan ng extreme level heat index ngayong taon. Noong 2025, anya, umabot ng nasa 52 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura sa bansa na naitala sa Dagupan, Pangasinan. Magpapatuloy ang heat index forecast ng PAG-ASA hanggang maideklara ulit ang panahon ng tag-ulan sa buwan ng Hunyo. Nung nakaraan pong taon, para po meron po tayong comparison, umabot po ang Dagupan City ng 52 degrees na heat index. Ngayon po ay inaasahan po natin na ito po ay nasa extreme danger, kung kaya po pinag-iingat po natin ating mga kababayan na maaari pong ganito rin po, mga 50 plus po or nasa extreme danger po ang pwede po nating maranasan na heat index forecast. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ang international flights na nakakansila dahil sa tensyon sa Middle East. Bunsod nito, parami rin ng parami ang mga pasaherong hindi makaalis ng bansa dahil sa flight cancellation. Alamin natin ang update mula sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, gaano nakarami yung mga apektadong international flights? Umabot na sa 76 na flights dito sa Pilipinas ang naapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan. Ito ay dahil nakasara pa rin ang airspace sa mga bansa sa Middle East. Bunsod ng tensyon sa gitna ng Iran, Estados Unidos, Israel at iba pa. Matay sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, as of 11 a.m. ngayong araw, umaabot na sa 73 ang nakansilang international flights at 3 naman ang diverted. Nag-anunsyo na rin ng advanced cancellation ng Philippine Airlines o ang PAL, kung saan kansilado na rin ang mga apektadong international flights dito hanggang sa Huwebes, March 5. Particular ito sa mga biyaheng papunta o galing sa Doha, Dubai at Riyadh. Bukod sa PAL, nagpauna na rin ng kanselasyon ang Emirates papunta sa Doha na nakatakda ang flight bukas, March 4. Samantala, tiniyak naman ng Civil Aeronautics Board o CAB na patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon, lalo pa para sa kalagayan ng mga apektadong pasahero. Ang pinapayuhan ng kapwa ng CAAP at CAB ang mga pasahero na patuloy na makipag-ugnayan sa mga kaukulang airline company nila para sa mga impormasyon ng kanilang biyahe. Kabilang na dyan kung nais silang magpalibog o humingi ng refund mula sa mga apektadong flights. Yan ang latest. Balik sa'yo, Aga.
Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Dalawa na ang naitalang nasawi sa helicopter crash sa Pililla, Rizal kaninang umaga. Kinumpirma ito mismo ni Pililla Rizal Mayor John Masinsin. Isa naman ang critically injured, habang may dalawang nagtamo ng minor injuries at nasa stable condition na. Dalawa sa mga sakay ay foreign nationals. Samantala, nagsasagawa pa ng investigasyon ng Rizal Police Provincial Office at Civil Aviation Authority of the Philippines sa nangyaring helicopter crash. Ilang paaralan sa Iloilo ang nagkansila ng pasok ngayong araw kasunod ng naranasang lindol kagabi. Isa sa ilalim naman sa pagsusuri ang mga gusali doon. Makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano-ano yung mga lugar yung nagkansila ng pasok at gaano katindi yung pinsala na idinulot ng lindol sa mga gusali dyan? Kasama sa mga walang pasok ngayong araw ang mga paaralan sa Iloilo City, Tubungan, Puton, Gimbal, Tigbawan at Miag-Ao. At patuloy pa ang ginagawang assessment ng mga local government unit pero may ilang gusali na at paaralan sa Tigbawan, Iloilo ang nagkaroon ng mga bitak bunsod ng magnitude 4.8 na lindol kagabi. Inatasan na ng Office of Civil Defense, Western Visayas ang mga LGU na magpatupad ng structural integrity sa lahat ng mga gusali at infrastruktura na posibleng naapektuhan ng lindol. Ganon din ang kanilang rekomendasyon kung kailangan isa-ilalim sa repair o retrofitting ang mga nasirang gusali. Kagabi, nabulabog ang mga residente sa Panay at Negros Occidental sa pagtama ng lindol alas 6:13. May mga nahulog na tiles mula sa dingding at ilang crack sa mga pader. Ayon sa ulat ng PHIVOX, naitala ang sentro ng lindol sa Gimbal, Iloilo na umabot sa magnitude 4.8. Naramdaman din ang pagyanig sa Iloilo City, Antique, Capiz, Guimaras, Negros Occidental at Aklan. Ayon sa OCD, may ilang paaralan sa Tigbawan na nagkaroon ng crack dahil sa lakas ng pagyanig. Ongoing pa ang ginagawang assessment ng mga otoridad kung gaano kalaki ang pinsalang naiwan ng lindol. Kanina umaga naman, bago pumasok ang mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital, ay nagsagawa ng visual inspection ang Iloilo DRMO sa Kapitolyo at batay sa kanilang assessment, walang nakitang damage sa gusali at ligtas itong gamitin. Yan muna ating balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nagpaliwanag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at mga organizers ng Panagbenga Festival sa paggamit ng artificial turf sa parade grounds. Ilang performers ang nasaktan at nagkapaltos sa paa matapos tumapak sa artificial na damo na nabilad sa init ng araw. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang paliwanag ng LGU at ng mga organizer tungkol dyan? Yes, Ella, nilinaw nga ni Mayor Benjamin Magalong na maganda ang intensyon ng paglalagay ng artificial turf sa parade ground sa Melvin Jones upang maiwasan ang mga sugat at pagkakadapa ng mga performers na naranasan sa mga nagdaang festival. Ayon sa alkalde, hindi agad inaasahan ng mga organizer ang matinding init ng panahon na naging sanhi ng paso at paltos sa paa ng ilang kalahok. Napakaganda ng intention natin. Kasi in previous festivals, every doon, nagkakasugat-sugat din yung mga bata. Kaya naisip ngayon ng ating Executive Organizing Committee na maglagay ng turf, which I approve yung paglagay ng turf kasi napakaganda ng intention eh. Pero hindi natin alam na pag mainit pa lang panahon, talaga palang din yun, scorching din yung panahon. No? Kaya immediately, inaksyon ng kagad natin. Matapos magreklamo ang ilang contingents, agad umanong kumilos ang alkalde at pinayagan ang mga performers na ulitin ang kanilang sayaw habang nakasuot ng tsinelas, kahit walang formal na konsultasyon sa mga hurado at miyembro ng organizing committee. Nag-request nga yung isang grupo ng performers na, "Sir, ulitin namin para sumenyas lang sa akin." Immediately, I saw the urgency.
nagbigay na kaagad ako ng go signal even without consulting yung mga judges at yung members ng organizing committee. Nagbigay na kaagad tayo ng signal na gumamit na lang sila ng tsinelas at ulitin yung kanilang performance. Samantala sa isang pahayag ay inako naman ni Anthony De Leon, chairperson ng Panagbanga Executive Committee, ang buong pananagutan sa insidente at humingi ng paumanhin sa mga performers at sa publiko. Ayon kay De Leon, nakikipag-ugnayan na ang mga organizers sa mga apektadong paaralan at contingents upang itokomento ang mga naiulat na pinsala at magbigay ng kaukulang tulong. Isinagawa na rin ang review sa safety assessment at desisyon kaugnay ng paglalagay ng turf. Sinabi pa ng pamunuan ng Panagbanga na magkakaroon ng mas malawak na konsultasyon sa mga paaralan, cultural groups at iba pang stakeholders upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tolero. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 17, na nagsasabi, "Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.